Hindi natin dapat kinatatamaran at pinanghihinayangan ni binibilang ang ganti natin sa kagandahang loob ng sinuman. Ang ating mga magulang nga Kaya hindi natin dapat tinitipid, lalo pat meron na naman tayo. Kapag may pangangailangan, bigyan. Hindi na kinakailangan humingi ng magulang. Kapag may sakit, ipagamot. Huwag bibilangin ang binibigay sa magulang. Kapag namatay, bigyan ng maayos na libing, maayos na libingan. Hindi dapat pinanghihinayangan at kinatatamaran. Sapagkat sabi ko nga, ibigay man natin ang ating buhay ang lahat-lahat. Hindi natin kayang nitumbasan ang utang na loob natin sa ating mga responsable at mapagmahal na mga magulang. Kung ganyan tayo sa sino man sa mundong ito, kahit pa sa mga magulang natin, hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon na hindi naman nagsisinungaling? Ang pagmamahal niya sa atin ay higit pa sa pagmamahal kahit ng isang ina. Madilim noon ng likhain ng Diyos ang mundo. Let there be lights. Madilim noon ng isilang sa mundong ito ang nagkatawang taong si Kristo. Madilim na noon nang maghuling hapunan si Kristo kasama ang kanyang mga disipulo na siyang hudyat na talaga ng kanyang pagpasok sa kanyang ultimate na sakripisyo. Nagdilim noon ang mundo nang mamatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo. Nahimlay si Kristo sa kadiliman ng libingan hanggang sa muling mabuhay ng araw ng linggo nang madilim-dilim pa rin naman. So talaga pinapakita sa atin ang ating Panginoon na sa bawat kadiliman ng ating buhay, syempre nandyan siya anytime, every time, all the time. Pero ang pinaka mahalaga, sa bawat kadiliman ng ating buhay, nandyan siya upang sa atin ay tumanglaw. At yan ay napakamagandang balita na pinakadapat nating ipinagpapasalamat sa lahat ng mga biyaya. Sapagkat yes, kaya nga tayo narito. Marami sa atin ang nanghihingi ng biyaya. Magandang trabaho, okay na negosyo. Kaugnay nito, marami sa atin dito ang humihiling na sana malampasan na natin o mawala ng ating mga problema, sapagkat ito ang nakapagpapadilim ng paningin natin, ng disposisyon natin. Tumino na sana ang anak, magbago na sana ang asawa, magkasundo na sana sa pamilya. But then, kahit nothing is wrong with that, alam naman natin na makalusot man tayo, malampasan naman natin sa tulong ng Diyos ang ilang mga sinasabi nating problems. Our life cannot be without suffering. Laging nandiyan ang problema. Pero ang mahalaga, ang sinasabi sa atin ng Panginoon ngayon, lagi din namang nandyan siya upang tulungan tayo sa ating mga problema. Nandyan siya again anytime, but experience also will tell us na mas nararamdaman natin ang tulong ng Diyos, ang pagmamahal ng Diyos sa oras ng ating matinding pangangailangan. Kung papaano mas nararamdaman mo ang pagiging ina ng nanay mo kapag ikay nagdurusa sa buhay mo, mas lalong ganon ang pagmamahal ng Diyos. Lalo pat maliwanag sa Diyos na kapag tayo'y lubhang nangangailangan, tayo ang kanyang pinakakailangan. Again, that's good news. Sa mundong ito na walang kasiguraduhan, yung maging sigurado tayo sa isang napakagandang assurance or insurance na sa oras ng ating matinding pangangailangan, lansya ng Panginoon upang tanglawan ang ating buhay sa mga madidilim nating karanasan. Lagi ko pong sinasabi sa mga tinutulungan natin, hanggat maaari, dumiskarte rin kayo, magtrabaho kayo, syempre magdasal kayo. Pero sa oras na talagang gipit na kayo, hindi nyo na alam kung anong gagawin, lumapit kayo sa amin, lumapit kayo sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na tulungan kayo. Don't get it wrong, ha? Ito po ay patungkol sa mga tinutulungan at natulungan na natin. Baka isipin niyo po kasi, si Father naman, bakit kinakailangan pang sobrang mag-isip at sobrang maggipit bago sa iyo lumapit? So ito po yung natulungan na natin at natutulungan pa natin, ha? It's just that marami tayong tinutulungan. Pero, hindi nga ba't malaking kaluwagan na yon sa kanilang isipan at sa kanilang kalooban na dumiskarte man sila, magtrabaho man sila, sa oras na wala na talaga, hindi nila kinakailangang kultahin ang kanilang isip, meron silang po pwedeng lapitan at tumulong sa kanila. Yun ay kaluwagan na, magandang assurance na.
Well, mga kapatid, higit pa doon ng Diyos. Gumamit ako ng analogy, pero sana wag niyong maisip na ang sinasabi ko, ang Diyos katulad natin ay kapos sa kakayanan. Ang Diyos katulad natin ay hindi po pwedeng tumugon sa lahat ng mga pangangailangan sabay-sabay ng lahat ng mga humihingi sa Kanya ng patnubay at tulong. No, of course He can. Hindi siya kinakapos sa kapangyarihan. Lahat tayo sabay-sabay. Kaya niyang tugunan ang mga pangangailangan sapagkat siya'y napakamakapangyarihan at hindi masusubok ang kanyang pagmamahal. It's just that, tandaan natin ang buhay natin ay talagang kasama dyan ng problema. It's part of our life. In fact, it is even an integral part of our Christian life. As followers, as sons and daughters of God. Sabi nga ng Panginoon, kung gusto mong sumunod sa akin, buhatin mo ang iyong krus. So ang paghihirap talaga, ang dumiskarte ka sa buhay, ang magtrabaho ka, ang humingi ka ng humingi, magmakaawa ka sa Diyos, parte talaga yon ng buhay natin sa mundong ito. But the thing is, malaking kaluwagan sa isip at sa puso natin na sa oras ng matinding pangangailangan, na hindi na natin alam kung ano ang ating gagawin, kung ano ang ating iisipin. Nandiyan ang Diyos na nagsasabing, "Come to me, all of you are weary and who are burdened, and I will give you rest." Yun ang dapat nating ipagpasalamat. Meron akong nakitang parang survey sa Facebook na nagtatanong lang ganito, ano ka? Team PM o Team AM? Parang magkasing rami lang yung Team PM at Team AM. So ano ka dyan? Ang sagot ko dyan, kung ikaw ay Team Misa de Gallo or Team Simbang Gabi, again, pareho lang naman din yung Misa de Aguinaldo. Parehong misa yan. Parehong pasasalamat yan. Kaya, parehong mahalaga yan. Okay? So walang kaso sa oras. Pareho din namang may sakripisyo yan. Sa tanong naman na, Father, dapat bang kumplituhin yung siyam? Sagot ko naman, sinimulan mo, tapusin mo. Pero kaya nga po sinabing pagsasyam, kaya nga po ito nobinaryo, 9. Sabi, dapat talaga kumplituhin mo. But then, hindi mo ito dapat panghinayangan, ni hindi mo dapat katamaran sapagkat sabi ko nga, ang misa ay pasasalamat. Kapatid, hindi natin dapat kinatatamaran at pinanghihinayangan ni binibilang ang ganti natin sa kagandahang loob ng sinuman. Ang ating mga magulang nga Kaya hindi natin dapat tinitipid, lalo pat meron na naman tayo. Kapag may pangangailangan, bigyan. Hindi na kinakailangan humingi ng magulang. Kapag may sakit, ipagamot. Huwag bibilangin ang binibigay sa magulang. Kapag namatay, bigyan ng maayos na libing, maayos na libingan. Hindi dapat pinanghihinayangan at kinatatamaran. Sapagkat sabi ko nga, ibigay man natin ang ating buhay ang lahat-lahat. Hindi natin kayang nitumbasan ang utang na loob natin sa ating mga responsable at mapagmahal na mga magulang. Kung ganyan tayo sa sino man sa mundong ito, kahit pa sa mga magulang natin, hindi nga ba't ang sabi ng Panginoon na hindi naman nagsisinungaling? Ang pagmamahal niya sa atin ay higit pa sa pagmamahal kahit ng isang ina. Kaya yung siyam na Misa de Gallo, yung siyam na Simbang Gabi, kulang pa yan. Kung po pwede nga, araw-araw tayong nagsisimba, kulang pa rin yan. Kaya, huwag nating panghinayangan. Sabihin nung isa na hindi nagsimba, abutin na lang ako. Hindi ko nasimulan, kaya hindi ko pwedeng, o pwede kong hindi panindigan. Ganon. Kaya nga sabi ko, kulang pa yan. Besides, sinasabi sa atin na yung ating pagyasyam ay katumbas ng 9 na buwan na pagdadalang tao ng ating mahal na ina kay Kristo na sinapupunan niya. Sige ka, kung yung isang gabi o isang Misa de Gallo ay katumbas ng 1 buwan sa pagdadalang tao ni Maria kay Kristo sa kanyang sinapupunan, pag nagkulang ka ng 1, lalo na ng 2, ay lalo na ng 3, ay kulang na kulang sa buwan si Kristo. Pero syempre, yan ay joke lang. Although, yan ang madalas na sinasabi upang isegue sa pagsasabing, sige ka, ano man ang intensyon mo, baka hindi mo makuha, baka hindi sa'yo ibigay, kasi kinulang ka. Ang sagot ko naman dyan, kapatid, hindi nakasalalay sa ating mga mabubuting ginagawa ang kabutihan ng Diyos sa atin.
Mabuti ang Diyos, hindi dahil tayo mabuti, kundi dahil talagang siya ay mabuti. Again, kahit araw-araw pa tayo magsimba, kahit lahat na ng kabutihan gawin natin, hindi pa rin ito sapat sa kabutihan ng Diyos sa atin. At kaya tayo narito, hindi lamang talaga para humingi ng blessing, kundi in the first place, upang tayo ay magpasalamat na sa blessing. Sapagkat anuman ang hinihiling nating blessing, hindi nito matutumbasan ang pinakamagandang blessing ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat siya ay hindi ka-level ng mga blessings na meron tayo. Si Kristo, siya ang pinagmulan ng lahat ng mga blessing. Isa pa, kaya tayo narito ay upang manatili tayong blessing sa ating kapwa-tao. Tulad ni Juan Bautista na nagpatotoo kay Kristo bilang liwanag ng sanlibutan, na siyang naging ilaw sa mga tao nung kanyang kapanahunan. Hindi lang nanay ang ilaw ng tahanan, pati ikaw. Lahat tayo ilaw. Ilaw sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng maraming mga problema na dinadala ng ating kapwa, lalo na ng mga taong sa atin ay mahalaga. Aminin natin, yung ilaw na yan, umaandap-andap na rin yan paminsan-minsan. Kasi ang pasensya, umiikli na rin, naubos na rin. Ang pagmamahal, nasusubok na rin. Ang malasakit, nasasaktan na rin. Ikaw bilang kandila, nauupos na rin. Kaya kailangan nating lumapit sa Kanya at sindihan muli ang ilaw natin. Dahil anuman ang liwanag na meron tayo, nagmumula lamang ito sa tunay na liwanag sa ating Panginoong Jesucristo. Ito sanang hilingin nating biyaya sa banal na